So ayan, makikita nyo, may nagbiblink dyan na end. Ibig sabihin yan, tapos na yung kanyang pagkuha ng capacity. Yan. So, kamusta kayo guys? Nandito na naman ako at nagbabalik para sa panibagong DIY. Yan, isang panibagong DIY na naman ibabahagi ko sa inyo. Pero bago ko simulan yung gagawin kong DIY para sa video ito, ay kung hindi ka pa napag-subscribe, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa mga DIY videos ko tuwing linggo. At may Facebook page na rin para tayo dyan guys. Yan. Pwede nyo dyan akong i-message kung sakali may mga katanungan kayo about sa mga DIY na aking ginagawa. Ang gagawin natin para sa video ito ay tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Litokala LII-500. So bago ko simulan yung tutorial na ito, ay gusto ko muna magpasalamat sa aking kaibigan na si Albert. Dahil sa kanya, maituturo ko sa inyo kung paano gamitan ang Litokala. Kaya, salamat ulit pre sa pagpapahiram. So, babawi na lang ako sa'yo. So, bibigyan ko kayo ng onting description kung ano nga ba ang Litokala LII-500. So, ito nga palang Litokala LII-500 ito ay isang battery capacity tester. Yan. So, dito malalaman natin kung ano yung capacity ng bawat baterya. So, sa paggamit nito guys ay tandaan nyo, meron lang na type ng battery na pwede gamitin para sa capacity tester na to. So, sa video ito, malalaman nyo yung mga functions ng bawat buttons. Yan, yung mga settings at kung paano ito gumagana. Yan. So, ituturo ko lahat yun sa inyo. Gaya pa rin ng dati, ay ituturo ko pa rin sa inyo ng step by step. Nang sa ganun, ay masundan nyo at matutunan nyo rin. Tamang-tama to para sa mga baguhan na gagamit or may planong bumili ng Litokala LII-500. So, ano pa hintayin natin? Simulan na natin. So, guys, yan. Kung mapansin nyo, ito na yung ating Litokala LII-500. So, ito yung gagamitin natin para malaman kung ano nga ba yung capacity ng ating battery. So, meron din ako ditong 18650 batteries. Yan. So, 4 na piraso para dito. Yan. 4 na slot kasi to. Kaya 4 din yung itetest nating battery. Gagamit tayo dito ng adapter. So, yan. Ang kanyang output voltage ay 12 volts, 2 ampere. Yan. So, ito ay 12 volts. Yan. So, ito yung gagamitin natin para mapagana itong ating Litokala. Yan. So, yan. May specs din dyan sa likod. Makikita nyo. So, makikita nyo rin. Yan. Compatible with. Yan. Ayun yung mga compatible na batteries na pwedeng ilagay dito. Yan. So, yan. Makikita nyo. Hindi ko na isa-isahin. Pero makikita nyo dyan. Meron dyang 18650. So, read instruction before use. Okay, nabasa naman na natin yon. Apply only in the inner region. Tapos, operate only with the supplied AC adapter. So, ito yon. Yan. So, nilagyan ko na rin pala yan ng papel. Yan, para dito ko isusulat yung kanila mga milliamp hour. Yan, kung ilan yung, kung ano yung capacity nila ng bawat cell. Yan, para pagka siniris connection ay ipagsisiris ko yung mga magkakalapit na capacity. So ngayon guys, sa step na to ay ilalagay na natin yung mga 18650 batteries dito sa ating Litokala. Yan, lalagay na natin dito sa may 4 slots. Yan. So dito sa may mga slots na to, meron ditong positive at negative. So nandito yung positive sa baba at yung negative side naman ay dito sa may upper part. So, ilalagay lang natin dyan. Isa yung battery. Yan. So, yan guys. Pagkalagay, yan. Saka pa lang natin isasaksak yung ating adapter. Yan. Dito sa may upper part ng ating Litokala. So, ayan, makikita nyo, meron dyan DC
12 volts. Tapos output, meron din siyang output na 5 volts. Yan. So, saksak lang natin ng ganyan. So, yan. Makikita nyo. Yan. Yung number 1 ay 3.91 volts. 3.92, 93 volts. Number 3, 3.94 volts. Yan. Tapos yung number 4, 3.94. Yan. Yan. Halos magkakalapit lang naman. Yan. Tapos dito, 3.95. So, yan. So, yan. Ibig sabihin yan, nag-charge na yan, guys. So, ang gagawin natin ay yung mode. Yan. So, yung mode, diinan lang. Yan. Pag nag-blink ng ganyan, sabihin, pwede nyo siyang baguhin. Yan. Kunyari yan. Fastest, Northest. Yan. So, ibig sabihin ng yan. Dito muna tayo sa may charge. Sabihin ng charge, i-charge lang niya yung bawat cell. Yan. So, pag naman fastest, yan. Dito, ang kailangan, so dito ay i-drain niya na kaagad yung battery. So dito sa may Northest, talagang aabutin dito ng napakatagal na oras, guys. Kasi una ay ipo-full charge niya muna yung battery bago niya kuhanan ng capacity. Yan. So dito, pag diniinan niyo ulit yung mode na yan, yan. Habang nagbiblink yan, pwede kayong magbago. Yan, halimbawa dito naman sa current, yan. Meron tayong pagpipilian na 300 milliamps, 500 milliamps, 700 milliamps, tsaka 1000 milliamps. Yan. Ito ay depende to sa kung gaano kaganda yung inyong battery. Yan. Meron kasing scrap na 18650 na hindi na kinakaya yung 1000 milliamps. Yung iba, kaya yung iba ay hanggang sa 500 o 700 or minsan 300 milliamps lang yung kanilang ginagamit na current. Yan. So itong technique na to ay para isang set na lang ang gagawin nyo, tapos para sa lahat ng cell na yon, para hindi na kayo pindot ng mode tsaka current. Yan. So, yan. So ayan, makikita yan, naka-charge yung 4, bigla nagbago So okay lang yan. So normal test, tapos 1000 milliamps yung ating current. Yan, pagka huminto na to, yung Northest, ibig sabihin yan, nakaset na yan. So yan, tingnan natin kung pare-pareho Yan. So number 4 yan, na cell. So number 3, yan. 1000 milliamps, normal test. Number 2, normal test, 1000 milliamps. Yan. Number 1 cell. Yan. Normal test, 1000 milliamps. Yan. So, yan. Hintayin na lang natin to. Yan. So, medyo matagal-tagal yan. A few moments later. So, ito na guys. Makalipas ang ilang oras, yan. Malalaman na natin kung ilan yung or ano yung capacity ng bawat cell. Yan. So, yan. Makikita nyo, may nagbiblink yun na end. Ibig sabihin yan, tapos na yung kanyang pagkuha ng capacity. Yan. So, dito sa cell number 1, makikita nyo dyan, 2611 milliamp hour. Yan. Or 2.6 Ah or ampere. Yan. Tapos sa cell number 2, yan makikita nyo, meron siyang 2641 milliamp hour. Tapos sa number 3 ay 2710 milliamp hour. Tapos sa pang-apat na cell naman ay 2720 milliamp hour. Yan. So, dito nga pala guys, yan, inabot siya ng 5 oras. Yan, makikita nyo dyan guys. 5 oras at 9 minuto. Yan. So, magkakaiba yan.
Yan, depende sa capacity. Yan, katulad yan. 11 out, 9 minutes. Tapos ito 41, inabot ng 13 minutes. Itong ano, inabot ng 5 hours and 21 minutes. Tapos ito ay 5 hours and 22 minutes. Yan. So dito ay makikita nyo dyan ay 4.2 volts. Kasi katapos niyang, di ba, hindi naman siya fully charged nung nilagay natin dito kanina. So pagkatapos nung ma-drain or malaman yung capacity ng bawat cell, ay ipo-full charge naman niya hanggat hindi mo hinuhugot ito. Itong adapter. Yan. Kaya umabot ng 4.2 siya ulit. Yan. 4.2, 4.2, 4.2, 4.2. Tsaka may isa pa palang sasabihin sa inyo guys. Yan. Makikita nyo dito, meron ditong MR. So, ibig sabihin nito, internal resistance. Yan. Ito, ano lang kayo ha. Isang pasulyap lang na onting information lang. Yan. So, ibig sabihin nito, pagka mababa yung MR or internal resistance, ay maganda pa yung nakuha nating battery. Ibig sabihin nun, good quality pa. Yan. So, makikita nyo dito, sa cell number 1, meron siyang 21 MR or internal resistance. Tapos, ito yung number 2, meron siyang 18. Yan. Tapos, itong number 3, 16. Yan, good. Kasi 27 pa oh. Tapos, itong number 4 ay 22. So, kanina, kung mapapansin nyo, ay naging 26 to. Yung una kong lagay. Nung una kasi alam ko nasa 20 lang ata yun. Tapos nung nilagay ko ulit ay naging 26. Tapos ang ginawa ko ay nilinisan ko muna. Baka kung madumi lang yung bawat slot. Yan. Tapos nung pagbalik ko 22. Yan. So yan. Yan. Tapos ang payo ko sa inyo, tutukan nyo na rin ng electric fan. Yan, tinutukan ko na rin yan ng electric fan guys. Kasi ito guys ay nagiinit talaga. Yan, nagiinit. Kaya para medyo maibsan yung init, ay gumamit ako dito ng electric fan. Kaya habang nagka-capacity testing siya ay natututukan natin ng hangin. Ilan na guys? Yan, kung mapansin nyo rin, sinulatan ko na rin ng kanyang capacity bawat cell para pagka i-assemble na siya ng series connection or parallel connection ay may palatandaan na ako. Yan. So kung ano yung mga cell na dapat kong pagsamahin. Pero ito naman ay okay naman to pagsamahin to kasi hindi naman sobrang layo yung gap nila pagdating sa capacity. Yan. So katulad nito 2710, yan 2720. Yan. Tapos 2611, 2641. Yan. So, yun na guys, no? Sana yung natutunan nyo kung paano gamitin yung itong Litokala LII-500. Yan. So, kung nagustuhan nyo yung video na to at kung bago pa lang kayo sa channel ko, ay huwag nyo kakalimutan na mag-like, subscribe, at i-click nyo na rin notification bell para lagi kayo updated sa mga DIY videos ko tuwing linggo. Kung may iba pa kayong katanungan guys, ay pwede kayong mag-comment. Yan, sa abot ng aking makakaya, ay sasagutin ko yan base sa aking nalalaman. Laging tatandaan, always keep safe.